Eto, pakinggan mo natin itong banat po ni Bato Ay, ni Bato, ni Torre. Kay Bato. Ay, kay Baste pala. Sinagot niya si Baste, di ba? Tungkol doon sa unqualified daw itong si Torre. Which is, totoo naman. Tingnan natin kung ano ba mayroong qualification nito si Torre. Aside from, doon sa pang-aabusong ginawa niya sa KOJC compound at saka doon sa walang due process na ginawa niya kay Pangulong Duterte. Di ba? Pakinggan po natin itong hirit niya tungkol sa pagsabi ni Baste na unqualified Hindi siya. siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos. Yun na doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star. Marami akong tinalunan ng mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya Una-una yung pagiging 2-star mo, inano lang yun eh. Pinaspas lang yun eh. Naalala mo? Kaka-promote mo pa lang eh. Pinaspas yun after mong bitbitin si Duterte sa dahig. Doon ka kagad pinaspas mo kagad yung pinaspas kagad ni Marcos yung pag-angat sa'yo. O, di ba? O, ngayon, eto na. O, naging 2-star ka, tapos naging 4-star ka agad. dali ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Naku po, ang kapal ng mukha mo, sir. Totoo lang. Pinakamakapal na mukha sa bagay, itsura mo pa lang eh. Makapal na talaga yung mukha mo. Sir, para ikumpara mo yung sarili mo kay Bato, nakita mo ba yung mga picture ni Bato na sumabak sa gera? Ha? I mean, kasi may nagsabi pa doon, ang usapan dyan, Rango, hindi yung gera. Tanga talaga eh. Ang sinasabi natin dito, marami yung accomplishment si Bato. Aside from, una, PM Mayor si Bato. Ikaw, PNPA. Hindi ko sinasabi mas mababa ka, pero alam naman po natin yan. Kaya nga traditionally, puro PM Mayor ang PNP chief. Yan po ay talagang tradition kasi nga iba po ang katuruan doon, iba rin ang disiplina ng mga nasa PM Mayor. Alam po natin yan. Ikaw ang kauna-unahang. Isipin mo kauna-unahan kang hindi sumunod sa tradisyon, ika nga. Hindi pala siya, si Marcos. Na ilagay ka bilang isang PNP chief. Tapos ikukumpara mo sarili mo kay Bato. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, sir. Si Bato, ang daming gera na nasabakan yan. Marami talaga siya. Makikita mo yan sa mga video-video tsaka picture-picture, di ba? Yung may buhok pa siya. Naubos na nga buhok niya dahil sa dami ng gerang nilabanan niya eh. Talagang siya, mandirigma, ika nga. Mandirigma si Bato. Ikaw, sir, mangpe-preskon. Yan lang ang ginagawa mo sa buhay mo, mag-preskon na mag-preskon. Kaliwat kanan, talagang pa-interview ka. Hindi, di nyo pansin? Ito lang ata ang PNP chief na kaliwat kanan ng interview. Talagang alam mong may plano sa buhay. Pero sige, subukan mong kumandidato. Ay, nakakainin ka talaga ng ng inodoro. Sa tingin ko lang subukan mo kumandidato pagka-retire mo, kandidato ka. Tingnan mo, wala mangyayari sa'yo. Kasi talaga namang ito si Torre, wala naman po talaga tong experience na masasabi mo. Feeling yung gumaganon, bumubunot-bunot sa TikTok, gumaganon-ganon. Yun lang experience niya. Ewan ko nga kung nakaano na to eh. Sumabak na ito sa mga matitinding mga operasyon eh. Baka sa opisina lang ito eh. Oo. Wala. Kaya wag mo ikukumpara sarili mo kay Bato. Napakalayo mo. Ang daming award ni Bato. Tagumpay yung, taong bayan na lang magsasabi. Yung nangyari kay Bato, kaya nagtagumpay ang war on drugs ni Pangulong Duterte kahit sinasabi nyo marami namatay. Talaga maraming mamamatay. Meron bang gerang walang namamatay? War on drugs nga eh. Mga kartel yung mga yan eh. Natural mamamatay yung mga yan. Di ba? Doon pa lang, ang tindi ng masasabi nating sobrang tindi na ng nagawa niya nung naging PNP chief siya. Di ba? Ikaw. Una-unahin natin, isa-isahin natin Number 1, ikaw ho ay
na persona non grata sa isang city. Tingnan ninyo. Ipapakita ko sa inyo, ha. Ito po, para maano nyo. Ayan, ayan. Ito po, according to the Calbayog Journal. Ayan, Calbayog Journal. Ayan po, may resolution sila declaring si Torre bilang persona non grata. Anong dahilan? Ayan. For allegedly engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. O yun. So ibig sabihin, meron na pala talagang ugali itong si Torre na maging political in nature. Ibig sabihin, sip-sip, ganun, kadibis. Hindi po siya nagsisilbi sa taong bayan. Siya po ay nagsisilbi sa iilang politiko. As a matter of fact, sabi pa dito failure to curb criminality. Ayan, ang linaw po. Failure to curb criminality in the city of Calbayog. Part of the resolution passed during its regular session early today, May 21. Nakakaya yan, mantakin mo. May isang siyudad na pinipersona ng grata ka. Sabi dito, whereas Philippine PNP should be highly capable, effective, incredible police serving, working in partnership with responsive community towards attainment. Whereas Nicolas Torre failed to effectively perform his duties and responsibility, being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect the arrest of identified criminals. So, yung pautot niyang 5 minutes na responde, wala. Dito nga, hindi mo nga alam mo yon, ikaw ang PNP chief. Dito, sinasabi ng mga taga-Calbayog na hindi mo nga naayos yung lugar nila sa criminality. Di ba nakakahiya yun? Is allegedly, dito sa pangilan na to, pangatlong whereas, is allegedly engaged in partisan political activity when he provides service only to well-known political... Naku po! Ano to? Naging bodyguard? Nakahiya-hiya naman yan. Service only to a well-known political personality in the province of Samar. His police service, particularly in the city of Calbayog, is tainted with doubt as his campaign against crime and maintain peace and order flank with the recent heinous killing in Barangay Katabunan. Ito pa, and the barbaric beheading of a farmer in Barangay San Jose. Hindi daw niya napigilan yun. San Jose, including the continuous threat and intimidation from identified criminals elements in the barangay of Happy Valley areas and the increasing unsolved crimes in the city. Tapos ikaw magsasabi ng kailangan mag-respond din ng 5 minutes, ha? Gago! Wala ka pala. Thus, resolution further states that the people of Calbayog City lost its trust and confidence over the police service of Torre and resolved to express their sentiments by declaring him as persona non grata. Sabi pa dito, with Vice Mayor Diego Rivera presiding over the regular session through the sponsorship, blah, 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 dami yan. Earlier, Mayor Renato Aquino endorsed to the SP the adoption of such resolutions important mechanism to appraise Rodrigo Roa Duterte and the entire PNP as regards. Sa madaling salita dito, gusto nila yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa lugar nila, except sa'yo. Ganun. Nakakahiya ka naman. Nakakahiya ka. Mantakin mo. Hindi Ito ang PNP chief natin. Isinuka ng Calbayog City dahil walang kwenta. Hindi nagawa yung kanyang trabaho. At di umano, according to dito, allegedly engaging in partisan political activity. Yun. Ano pa? Grabe,
Ang tindi nito. Sinabi dyan, no? When he provides services only to a well-known, nakasulat to, well-known political personality in the province of Samar. Ang tangan yan. Pinagsilbihan mo lang pala yung well-known political. Tapos, ang kapal ng mukha mo na ikumpara sarili mo kay Bato? Gago! Hindi, totoo naman eh. Ang kapal ng mukha mo ikumpara sarili mo kay Bato. Sige nga, kumandidato ka ng senador. Tingnan ko nga. Kung iboboto ka, at least si Bato, ang taas. Mantakin mo mga kababayan, ha? Mantakin mo mga kababayan. Alam niyo yung absentee voting, di ba, ng mga uniform personnel. Number 1 si Bongo, number 2 si Bato. Subukan mo kumandidato, tingnan mo. Baka hindi ka pa aabot ng number 20. Baka nga hindi ka umabot ng 1 to 50. Oo. Ako na lang, ang dami kong kilala na nagagalit. Mga mga opisyal to, na nagagalit sa pagka-appoint mo. Dahil sinagasaan mo yung mga karapat-dapat. Hindi, totoo. Ang daming karapat-dapat dyan na mga matitikas, mga PMAyer na dapat naging PNP chief. Tapos ikaw dahil sa, alam mo yung sa sip-sip sa opisina? May mga, ako sigurado ako, marami kayong alam na ganyan eh. Yung ikaw yung magaling, ikaw yung masipag, tapos biglang darating na late yung isang kasamahan mo, tapos late na nga siya, lagi pa siyang nag-scatter dyan, nagbe-Facebook, at saka TikTok. Tapos nung pagdating ng promotion, sila na-promote, ikaw hindi. Ikaw, halos magsunog kilay ka na nga eh. Talagang grabe ka magtrabaho. Porket sip-sip, tapos kumakandong lang doon sa boss. Kaya na-promote. Hindi, wala naman ako sinasabing kumakandong to kay Marcos, ha. Sagwa naman nun. Hindi ganyan yung mga kaopisina mo, di ba? Napo-promote dahil lang sumisip-sip. Ang tindi sumip-sip, di ba? Di ba po? Jesus. Sigurado ako, taas nyo nga yung kamay ninyo kung meron kayong kaopisina dyan na ganyan. Na-promote dahil sa sip-sip. Alam nyo mga kababayan, nakakahiya po itong Ito, papaalala ko pa sa'yo. Isa pang matindi mong accomplishment. Kaya ka naging PNP chief. Ito, papakita ko sa inyo. Tinanggal ko yung music para hindi makopyright. Pero tingnan ninyo yung ginawang, paalala lang ho natin kung anong mga kabalastugang pinagagawa nito ni Torre. Tingnan ninyo. At saka ng mga nasa ilalim niya. Pasok. Ito hindi, tuloy pala muna natin ito. Tuloy muna natin. Nobody questioned it, including me. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that Yes, sir. appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas. Sinasabi ng 6975 that the president can choose. It's not a question if it is legal or not. No one is saying that it is illegal. Don't be, sorry Torre, wag mong ibahin yung usapan. Nobody is saying that what Marcos did was illegal. No. Of course, it is legal. It is in the Constitution. Walang problema doon. Wag mong ibahin ng usapan. Ang sinasabi natin dito, are you worthy to be in the PNP, to be PNP chief? Are you worthy? Diba? Or ikaw ba karapat dapat na maging PNP chief? Yun ang usapan dito. Hindi yung legal ba ang pagka-appoint mo. Walang pinag-uusapang legal ang pagka-appoint mo. Alam naming lahat, legal yan. Ikaw pala mahina eh. Sasabihin mo si Basti ang parang walang tawag dito, yung memory niya. Ikaw ang walang memory. Bakit? Kasi nga, una-una, wala naman sinasabi ang taong bayan na illegal ang pagka-appoint mo. Ang sinasabi ng taong bayan, hindi ka karapat-dapat dyan. Huwag mo nga ibahin yung usapan. Iniiba mo yung usapan eh. The chief PNP from One star. all the Qualified. one-star generals and above.
Tsaka sir, para i-remind din natin yung ating mga kapamilya Oh, ito namang isang to, sip-sip. tsaka mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star. Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Yes. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Kaya dapat magpasalamat si Baste sa'yo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang Ikaw ang hindi marunong magbasa. iksi ng kanyang memorya. Ang iksi ng memorya niya, sige, sabihin natin may iksi ang memorya ni Baste, pero hindi eh. Ikaw, mahina ang logic. Yung mga binanggit kanina, puro mga PM mayor po yun. Aside from that, katulad ni Bato, alam mo, there is really a tradition, hindi, kaugalian na, or standard. Pag ang isang presidente kakatungtong lang bilang pangulo, halimbawa kakahalal lang, talagang kailangan in the first na pag-upo niya, kailangan yung mga kilala niya at loyal na ang kanyang gawing PNP chief. Una yon. Kaya nga, si Bato, bakit? Siyempre alam na nila ang galawan ng isa't isa dahil naging si Bato ng Davao eh. Oh, so alam na po nila yung galawan nila. Laging ganyan. But after that, sinunod na ngayon yung seniority. Kahit yung mga binanggit kanina, ganun din po. PM mayor yung mga yan. At the same time, yung sila huy mga unang ding mga naging presidente yung iba. So, sabihin, unang PNP chief ng presidente. Ikaw, sir, hindi. Patapos na. Alam mo, padigrade ng padigrade tong PNP. Noong una, maayos pa yung mga nilagay nila, yung tahimik, pangalan, nakalimutan ko na. Si Acorda ba yun? Hindi, sorry. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Mabait yun, Ilocano din. Namit ko pa nga yun eh. Pagka kinausap mo siya, very professional. Ang layo dito. Very professional yun. Ayos niya. Hindi siya namumulitika. Talagang nagtrabaho na matino. In-extend nga din yun eh. Bago si Marbil yun eh. Pero nung dumating na kila Marbil, wala na. Unti-unti na. Akala ko malala na to si Marbil, hindi pa pala. May mas malala pa pala sa kanila si Torres. Sino na kaya susunod nilang PNP chief? Depende kung sinong sisip-sip. Kung sinong gagawa ng mga utos ng presidente. Kahit wala na sa hulog. Diba? Oh. Ayan, ito si Torre talagang sablay. Oh. Ito papakita ko na sa inyo isa pang sablay na ginawa ni Torre. Tinanggal natin music kasi po, mga kababayan, baka makapiright tayo. So, medyo walang drama ito. Katulad nung, hindi ko masasabi may drama pag may music. Pero iba kasi yung dating pag may music eh. Ito, walang music pero lalagyan ko na lang ng sarili kong music. Yan. In fact, kung mapapansin ninyo, hindi nanghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate. Hindi nanghuli ang ating kapulisan. Hindi daw nanghuli. Basyo kayo ngayon. Ang dami niyong hinuli. Pero hindi daw nanghuli. Yan ang ginawa nila. Puro kasinungalingan. Wala ka pampiyansa. Yung ating security Tingnan mo may mga ganun-ganun pa yung pulis Wala kang pampiyansa. Pinusasan nila lahat. Walang nanghuli. kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung game nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan. Una, walang nanghuli. Walang tear gas daw. Sige, tingnan natin tong walang tear gas. Tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan nun o wala pong May naninigarilyo, may nagbe-vape lang. Ano yan? May naninigarilyo o may nagbe-vape lang? O baka naman meron tikbalang dyan. Ano, Pahardo? Hindi daw, wala daw tear gas eh. Mismo nga si Dada, na-sprayan ng tear gas eh. Nalagyan siya dito sa balikat niya ng tear gas, sasabihin niyo walang tear gas. katotohanan nun.
Ayan oh. Grabe oh. Inapunan ng tear gas, ginamitan ng dahas, gagawin ng IOJC ang lahat para protektahan ang kanilang sarili. Pero ito ang kapalit. Hindi tear gas yan. Hindi tear gas yan. Vape lang yan. Baka IQOS lang yan. O Relix lang yan. O, hindi ko pinopromote yung mga yun, ha? Ano kaya yan? I'll make sure na orderly ang search na ito. Okay? Orderly ang search na ito. Orderly ang search na ito. O, pangatlo, orderly daw yung search. Una, walang hinuli. Sinungaling. Pangalawa, walang tear gas. Sinungaling. Mapayapa, orderly. Ito ang orderly, ha? Habang nag-uusap, habang nag-uusap, mayroon lumulusob sa likod. Sir, wala po kami planong mag-resist sa inyo, sir. Open nyo lang ang gate. Ginigiba na po niyan. Meron pong usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Oh, ito kasi si Judea. Si Judea yun, boses. Oh, linawin ko lang, ha? Si Master Judea po yung boses na yon, hindi si Banat Bay, ha? Baka andyan na naman kayo, Tore. Hindi, totoo naman, kinasuhan tayo ng sedition tsaka yung ano ba yun, yung inciting to sedition kahit wala ako dyan. Anak ng weteng, oh. Hindi, ngayon ko na lang sinabi to, pero kinasuhan ako. Ako daw yun, ako daw. Wala nga ako dyan, eh. At that time, may sakit po ako. Jubu pa ako nun. May asthma ako nun, eh. Sa katunayan, nakabidyo nga ako nun eh. Nilalive ko silang lahat eh. Kinukuha ko yung feed nila, nilalagay ko, pinagsama-sama ko, tas nagsasalita-salita ako nun kasi wala pa akong ligo nun, kaya audio lang eh. Kasi nga, ginujubo-jubo pa ako nun eh. Tas sasabihin nyo, nandyan ako. O yan o, nagsasalita si Judea. O. O, winasak nila o. Maayos daw yan. Yan daw ang orderly. Sinasabi na tear gas, kaya binibidyo kanila na nililinis ng tubig yung kanilang mga mukha at mata. Ay hindi wala po katotohanan yun na galing po yun sa tear gas. Wala daw yun. Hindi daw galing. So, tinirgas lang nila sarili nila. Anak ng weteng. O, ito, may boses na naman. Boses naman to ni Coach Oli. Naku, nag-tear gas na! Oh, Jen, mali na mga Jen. Oh, ayan, si Dada naman yan, ha? Nililinaw ko lang, yung una humirit, si Coach Oli. Pangalawa, si Mama. Si Mama Ana. Pangatlo, yan, si Dada yung nagsisisigaw na yan, ha? Oh, malinaw lang. Linawin lang natin. Katotohanan yun na galing po yun sa tear gas. Oh, yan. Yung Naku, sabi ni nag-tear Coach, gas na! Jen, mali nagakyatan. na mga Jen. Oh, ayan. Mali na Oh, mga Jen eh. oh, Mali na eh. Payapa Oh. naman sa labas eh. oh, si Dada yan. Gusto natin patayan? Oh, Mga sir? oh, yan na, gagalit si Dada. Sabi niya, gusto niyo tatin patayan? Si Dada po yun, ha? Hindi po ako yun. Tayo gusto natin patayan, sir. Ayusin natin, sir. Huwag ganun. Tama na, tama na. Oh. Tama na. Si Dada, hindi po pinapalo. Alam niyo naman. Laking tao ni Dada eh. Yung iba pinapalo, si Dada hindi. Tama na. Ang tao natin sila kanina, no? Binibidyo kanila na nililinis ng tubig yung kanilang mga mukha. Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi kami gumamit ng tear gas. O, kita nyo, pati si Marcos, sinungaling. Lahat na sinungaling eh. Wala kaming ginawang ganun. Then maximum tolerance pa rin po. Maximum tolerance. Naku po. Maximum tolerance pa rin. Oh, maximum tolerance, sinisipa pa. Oh, pak! natin. Kita nyo, sinipa ulo. O, ayan. Maximum tolerance daw, ha? Tandaan ninyo, ha? Hindi po ito mga komunista, hindi po ito mga NPA, ito po yung mga makareligyosong mga tao. Wala ko silang ginagawa.
Wala silang bitbit. Hindi sila nangaano ng baril. Wala. Sila ho'y mga religyosong tao, mga nagbagong buhay na. Oh. Kita nyo, sinisipa, pinapalo. Oh. Oh. Mga ministro po yung mga yan, ha? Wala pong ginagawang masama to mga to. Mga worship leader yung mga yan, mga banda, mga worker. Maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible, we want Yeah, eto pinapakita lang po natin ang accomplishment ni Torre. Gago! Kaya siya naging PNP chief. Wala pa po dito yung kay Pangulong Duterte, ha? Hindi kasi, bakit natin inaano to? Hindi lang dahil sa taga kay OJC. Kasi ang pinapakita natin, yung kay Pangulong Duterte, political siya doon, di ba? Dito, ang pinapakita natin dito, taong bayan ang inagrabyado niya. Hindi lamang po mga taga kay OJC, mga ordinaryong Pilipino na walang kinalaman dun sa warrant ni hindi sila pinipigilan. Wala. Ay, nandun, sige, pumasok kayo. Pero bakit kailangan nilang gawin yan? to really de-escalate yung situation po doon sa loob at labas ng POJs na. Ayan. Inisprayan. Nag-spray ng pepper spray. Executive Secretary ng KOJC yan. Naku po, yan ang isa sa napakabait. Alam nyo, parang yan ang nanay-nanayan ng Banateros din eh. Si ma'am, apakabait po niyan. Sobrang bait po niyan. Sobrang, napaka-ano ho niyan tao na yan. Tapos i-sprayan mo ng ganyan. Alam mo kung ano nang ninereklamo niya? Huwag niyo na mahigaan yung inaayos namin kasi grabe ho sila mag-ayos dyan eh. Yung mga damo-damo. Grabe na ho eh, binababoy na. Kaya tinataboy, huwag naman dyan. Huwag naman kayo dyan matulog. Kasi nililinis na mga tao namin yan eh. Yun naman na alam mo, hindi sila pinapaalis doon sa compound ha. Huwag lang doon sa mga damuhan na yan. Kasi nililinis ho yan. Alam nyo, ang ganda-ganda ng halamanan dyan sa loob eh. Bawat mga membro, mga ministro, sila mismo ang nagtatanim at nag-aayos dyan. Tapos nung pumasok to mga bula sa ubas na mga pulis na ito, binaboy ho yung garden. So pinapaalis ni ma'am. Biglang isprayan siya. Don't worry, may kaso naman yan. Pero ito yung sinasabi nating accomplishment ni Torre. Kita nyo? Nakita nyo yan? Inisprayan ha? Ministro po ito. Kita nyo ha? Inisprayan. Ayan. Ayan. Ayun, ito, nasa kaliwa. Yung nakailaw, may flashlight. Tingnan nyo kung paano isprayan ha. Ayan o. Ano, inisprayan o. Kita ninyo? Ayan o. Kita nyo katarantado ng mga pulis. Sasabihin nila walang kaharasan. Mga tauhan po ito ni Torre. Iyan po ang accomplishment ni Torre. Kaya, Torre, ang layo mo kay Bato. Kaya pwede ba tigilan mo yung pagkukumpara mo kay Bato? Nakakadiri ka eh. Wala kang karapatan na ikumpara sarili mo kay Bato. Mga ministro po ito ha, mga manggagawa ha. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi armado. Hindi armado. Ano yun? Toy gun? Hindi armado? Ano yan? Toy gun? Mr. President, ano yan? Ganyan ba talaga kasintu-sintu ito si Torre? May daladalang toy gun sa loob ng KOJC? Walang baril daw na pumasok. Kita nyo? Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Anong tawag dyan? Laruan?
Ayan, Marami lang. Kung kukonti yun, may mas marami pang nasaktan. At maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we do. Ay, nako po. Nakita nyo na mga kababayan kung gaano kawalang niya. Gaano kawalang niya ang kapulisan sa pamumuno ni Torre noon. Si Torre namuno dyan siya ang pinakamataas dyan Lagi niya yung sinasabi ako na ang pinakamataas dito. Nung kay Pangulong Duterte, ganun din. Ako na ang pinakamataas dito. Yeah. Ganyan po kaabusado yan Torre na yan. Tapos ako wala ako sinasabing illegal yung pag-appoint sa'yo. Wala. Ewan ko ba kung sino nagsasabi nun. Illegal ang pag-appoint sa'yo. Ang punto de vista lang ng mga taong bayan ay you are not deserving of that position. You abuse yung authority mo nung hindi ka pa naandyan. At higit sa lahat, wag mo ikumpara sarili mo kay Bato. Ang layo mo kay Bato. Hindi ganyan si Bato. Hindi abusado si Bato. Hindi power tripper si Bato. Etong si Bato ay multi-awarded na sundalo, PMR, lumaban, sumabak sa mga gera. Ikaw anong gera sinabak mo? Ikaw ang nanggera sa mga taga kay OJC. Diba? Yun ang totoo kahit nga kay Pangulong Duterte, binastos mo Tapos sasabihin mo ngayon na nakalimot si Baste na bakit yung ama niya nagganon din naman kay Bato. Ang kapal naman ng mukha mo, ikumpara sarili mo kay Bato. Hindi wala akong problema Wala tayong magagawa, tiisin na natin yan. Ganyan talaga Hindi naman natin wala tayong magagawa diyan kasi yan po ay karapatan ng presidente na mamili ng kanyang alalay, ng kanyang aso, di ba? Karapatan niya yan Wala tayong magawa. Pero ang sinasabi lang po natin dito, huwag kang masyadong mayabang, Torre, na ikukumpara mo pa sarili mo kay Bato. Ang layo mo kay Bato. Si Bato ay Bato. Ikaw, sabi nga ni Jay, kahoy ka. Nasusunog na. Ewan ko sabi. Si Jay po nagsabi nun, di po ako. Diba? Hindi, eto. Sa halimbawa na lang. Kahit to sa NBI, maglagay lang dyan ng alam mo yon, yung walang accomplishment. Diba? Na tao, gawing director bigla. Maraming magrereklamo talaga. Yung may mga record na persona non grata, nag-resign dahil pumalpak sa Quezon City. Remember nag-resign ka. Kasi nga, dahil sa backlash ng ginawa mong press con doon sa nag-road rage na dating pulis, ikaw mismo nag-resign. Nag-resign ka doon bilang QCPD, director yon. So, ibig sabihin, alam mong may problema, may pagkakamali ka doon. Yun ang accomplishment mo. Tapos, ang lakas ng loob mong ikumpara sarili mo kay Bato. Wow, kapalmoks ka rin, Kapalmoks ka din talaga. Ako, move on na tayo dyan. Huwag mo na ikumpara sarili mo. Tanggapin mo na lang na hindi ka tanggap ng taong bayan. Yun ang katotohanan. And prove us wrong. Yun lang yun. Prove us wrong by doing your duty well. Hindi ko sinasabing ditong, kailangan kang ganito. Hindi. Gawin mong maayos yung trabaho mo ngayon. Huwag kang tigil mo na yung pagiging political na tao. Hindi ka dapat namumulitika. Yan na akusasyon sa'yo noon. Ngayon, binigyan kang tsansa maging PNP chief, ayusin mo. Hindi, ito seryoso Kung aayusin ni Torre yung kanya sarili, sige, walang problema. Palakpakan natin. Kung ayusin niya, ibig sabihin, hindi ka na mamumulitika. Hindi ka magiging abusado. Di ba? At hindi ka na ganyang kayabang. Magtrabaho ka lang. Ayos tayo dyan. Wala tayong problema. Pero ang problema kasi, kesa na anuhin mo, ang yabang mo pa Kumpara mo pa sarili mo kay Bato. Tigil mo nga yung kalukuhan mo, sir. Magtrabaho ka na lang na maayos. Yun lang naman po
At pag nagtrabaho ka na maayos, baka matuwa pa taong bayan kung magtrabaho ka na maayos, ha? Kaya lang hindi, inuuna mo yung yabang eh. Hindi dapat ganyan. You know why? Mga kababayan, may nagsabi nga sa akin, Banat Bay, ang yabang mo kung sino ka, makasita ka sa PNP chief. Huy, mga gunggong. Ito pong kapulisan ay tauhan po natin yan. They are public servant. We are supposed to be the boss. We the taxpayer should be the boss. Hindi po ang mga pulis. Tandaan ninyo sa ating konstitusyon, civilian ay mas mataas sa mga yan. 'Di ba? Tayo po ay mas mataas sa kapulisan. Kaya dapat sumunod sila sa kagustuhan ng mga Pilipino. Magsilbi ka sa bayan. Ayusin mo batas, ipatupad mo ng tama. Hindi yung magyabang-yabangan ka, ako na ang PNP chief. Hindi ganun. Diba? Hindi dapat ganun ang pananaw natin na hindi, mas mababa tayo sa mga yan kasi pulis yan. Hindi po. They are public people na public servant, ika nga. They should protect and serve us. Hindi yung ang yayabang pa ng dating. Porket may mga baril kayo. Porket kayong nasa authority. Huwag ganun. Hindi tama yun. Sa amin, tatanggapin kayo ng taong bayan basta gawin nyo lang yung trabaho nyo ng tama. Ako, susuporta ako eh. Bakit ko hindi susuportahan ng pulis? Kasi iba kasi dyan, yung mga rebelde, yun, iba talaga ugali ng mga yun. Tayo hindi. Suportado natin ang pulis pag ginawa nila yung tama yung kanilang tungkulin. Protect us from these drug addicts. Protect us from these criminals. Protect us. Yun ang trabaho ninyo. Kaya kayo nandyan. That's why we are paying you bilang taxpayer to protect us. Diba? To make sure that the law is being followed. Yun eh. Wala namang problema eh. Kaya lang, wag naman tayong mayabang, sir. Yun lang sa akin. Wag lang tayong mayabang.